So wait lang. Huwag mo munang i-scroll. So magbibigay lang tayo ngayon ng word of the day. So syempre, bago natin simulan yung ating lecture dito sa CPRC Danao, so magkakaroon muna tayo ng word of the day natin. At syempre, may pag-uusapan natin yan. Ito tinatawag nating delivery of prisoners from jail, no? Ang delivery of prisoners from jail ay isang krimen po na makita natin o matatagpuan sa Revised Penal Code under naman ang Article 156 po natin. At tandaan po natin, ang offender po dito at ang maaring makapag-commit na sabing delivery of prisoners from jail ay any person po. So, ibig sabihin kahit sino. At himahimayin natin mamaya yan. So, ano nga ba yung nangyayari dito sa delivery of prisoners from jail? Ang sabi naman dito, any person po na kung saan ni-remove niya or tinulungan niyang makatakas ang isang tao na nakakulong or naka-confine sa isang jail or any penal establishment. So, ibig sabihin kapag yung nasabing tao na nakakulong sa isang jail or any penal establishment ay pinatakas mo or tinulungan mo makatakas, ang magiging krimen na ginawa mo is that is considered delivery of prisoners from jail. So, ibig sabihin, for example po natin kung itong si Amado ay nakakulong, tapos pinatakas ko siya, tinulungan ko siya makatakas. So, kayo nakatakas siya, ang magiging krimen ko kasi ako yung nagpatakas sa kanya, ako yung tumulong magpatakas sa kanya, that is delivery of prisoners from jail. So ano naman yung magiging krimen na ginawa ni Amado nung nakatakas o tinulungan ko, yung konbiktado? Pag convicted siya, pasok yun sa evasion of service sentence yung pinag-usapan natin last day. Pero ngayon yung pag-usapan natin yung tao, yung krimen na ginawa ng tao na nagpatakas o tumulong na ipatakas yung taong nakakulong or yung naka-confine. Dito naman sa delivery of prisoners from jail, yung pinatakas ko na tao, hindi kailangan konbiktado. Kasali doon yung detainees kasi sabi lang naman niya is nakakulong or naka-confine. So, pasok pa din tayo doon. Now, isa-isay natin. What if itong si Amado nakakulong or naka-confine siya sa isang jail or any penal establishment? Tapos ako, isa ding preso doon sa nasabing jail. Tinulungan ko siya makatakas. Ano yung possible krimen ko kasi tinulungan ko siya? Pasok pa din yon sa delivery of prisoners from jail kasi nga sabi any person. What if galing ako sa outside, pumasok ako doon, tapos tinulungan ko siya makatakas si Amado? Ano yung magiging krimen ko? Ganun pa din yon. Magiging delivery of prisoners from jail kasi nga any person man. What if kung isa akong employee sa nasabing jail or penal establishment, di ba? Public officer ako. Nagtrabaho ako doon mismo. Tapos tinulungan ko siyang makatakas. Kaya ano yung magiging krimen ko? So nakadepende na po yon. Nakadepende po yun na tindaan natin sa board examination, basahin lang natin. Kapag public officer na ang pinag-usapan dito, tingnan natin kung may custody ba siya o wala. So what if kung pagpalagay na lang natin, isa akong public officer, isa akong employee sa nasabing penal establishment or jail kung saan nakakulong si Amado, isa akong public officer, pero wala akong custody over sa kanya. So pinatakas ko siya, tinulungan ko siya makatakas. So ano yung magiging krimen ko? Syempre, ganun pa din, delivery of prisoners from jail. Bakit ko siniparate yung public officer? Kasi baka magkataon kasi na yung public officer, pag kunwari na lang natin, example natin, isa akong employee sa nasabing establishment, no? Sa jail kung saan nakakulong si Amado. Tapos may custody ako sa kanya. Tapos tinulungan ko siya makatakas. Now, hindi na po yun papasok sa delivery of prisoners from jail. Papasok po yun doon sa infidelity in the custody of prisoner. Okay? Kasi dito sa infidelity of the custody of prisoner, infidelity in the custody of prisoner naman po natin, public officer lang po nakakapag-commit doon. Dito kasi sa delivery of prisoners from jail, any person. So, kasali doon yung public officer o employee ng isang establishment. Basta as long as walang custody over the confine or sa preso. Kaya wala siyang custody. Kasi kung nagkaroon siya ng custody, public officer siya, papasok na po yan sa ating infidelity in the custody of prisoners natin. Makita po natin yan under Article 223 of Revised Penal Code, tsaka yung proceeding paragraph na Article 224. Okay, so ito yun. Ano na lang natin para ma-expound natin, para maisa na lang, no? Para hindi mahiwalay. Okay, now, kung nagkataon naman si Amado nakakulong, tapos ako ay isang employee or public officer na nasabing jail or penal establishment, tapos meron akong custody over sa kanya, pinatakas ko siya, tinulungan ko siya makatakas. Now, ang magiging, magiging krimen, generic sense talaga, in general rule, ganito yon: infidelity in the custody of prisoner. Okay? Infidelity in the custody of prisoner, ito yon. Now, ngayon may dalawa po siya Meron siya tinatawag na conniving with or consenting to evasion. Pangalawa naman, yung evasion through negligence. Okay? So, yung dalawa na yun. Now, ang isa-isay natin. Excuse me. Nagkataon ganitong nangyari. Pinatakas ko siya, as public officer, meron akong custody over sa kanya, kay Amado, yung nakakulong. Pinatakas ko siya, tinulungan ko siya makatakas.
Now, stated kasi na tinulungan ko siya, ibig sabihin, kapag specific po yung tanong, specific din yung sagot natin. Sagot natin doon, conniving with or consenting to evasion. Okay? Sapagkat alam ko yung nangyari, di ba? Nag-usap kami, pinatakas ko siya. That is considered conniving with or consenting to evasion. Pero, public officer ako. Pero may custody ako sa kanya. Tapos, nakatulog ako. Dahil sa kapabayaan ko, nakatakas siya. So, that is considered through negligence, tawag natin doon. Okay? Dahil sa kapabayaan ko, nakatakas siya. So, maging evasion through negligence naman yon. Kaya yung tanda natin ha. Pero kapag tinanong sa board examination, sabi lang doon, any public officer na kung saan pinatakas niya ang isang priso or any public officer na mayroong custody sa isang priso, pinatakas niya ito, tinulungan niya ito, or else, nagkataon, nakatakas yung nasabing priso dahil sa kanyang kapabayaan at isang public officer, may custody siya. So, generic yun, that is infidelity in the custody of prisoner. Pero kapag specific naman, kapag nag-usap talaga sila at pinatakas niya, may custody siya as public officer, dito yan sa conniving with or consenting to evasion. Pero kapag dahil sa kapabayaan, that is considered evasion through negligence. Dalawa pa kasi yung sakop. Nasa Article 223 at 224 of Revised Penal Code. Okay? So, pero to make it short, ito lang talaga isipin muna natin in general sense muna ha. Kasi makita nyo naman sa board examination yan kung specific or generic, di ba? Tandaan nyo lang mga elements eh. Ito lang muna, sa delivery of prisoners from jail under 156, any person yung magiging natin dyan, offender. Basta as long as pinatakas mo, kasi usapan natin dito, pinatakas mo or tinulungan mo makatakas. Pagdating dito sa delivery of prisoners from jail, any person. So, ibig sabihin, kahit sino, kahit isang nakakulong, kasama ni Amado na nakakulong din, or else, taga-outside, or even yung nasabing public officer ng isang jail or institution or penal establishment. As long as wala siyang custody. Ha? That is considered isa sa dapat nating tandaan kasi medyo tricky kasi siya ng konti. Yan yung dapat nating tandaan pagdating sa delivery of prisoners from jail. Dapat, kung public officer yung offender, dapat wala siyang custody. Kasi kapag may custody siya, papasok na siya sa infidelity in the custody of prisoner. At nakadepende na lamang yun kung saan siya papasok specifically. Meron tayong conniving, with or consenting to evasion, tsaka yung tinatawag nating evasion through negligence, yung pangalawa. Okay, so paano? Sana nakatulong sa inyo yan. And syempre, ulit-ulitin nyo lang po talagang basahin at pakinggan po to at sigurado po matutunan kayo. Okay? At syempre, ito pa yung lingkod, yung your Mr. World of the Day, Emmanuel, the Master Showman, Bill Esteban Carlos, sa CBRC National Tour, and RG Sigurman. God bless you all. Have a nice day. Thank you so much.